Meron nga bang expiration ng eyeglasses? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kailan nga ba dapat magpalit ng salamin. Tara, let's discuss. Isa sa mga pinaka-common na sakit sa mata ay yung pagkakaroon ng grado nito or yung tinatawag nating error of refraction or refractive error. Ang refractive error ay kapag nagkaroon ng error sa refraction. Ano nga ba ang refraction? Ang refraction ay ang tamang pag-focus or pag-bend ng ilaw sa loob ng mata. Pag pumasok kasi ang ilaw sa loob ng mata ay dapat sakto ang pag-bend ng ilaw para tumama ito ng sakto sa iisang punto sa retina. Ito ay para makakita tayo ng malinaw. Kaya lang minsan sa maraming factors ay hindi ito sumasakto. Minsan bitin, minsan sobra, o di kaya minsan maraming punto ang tinatamaan nito sa retina na dapat iisa lamang. At ang maling pag-focus ng ilaw na ito ay yung tinatawag na grado sa mata or error of refraction. Pag nagka-error of refraction naman, ang isang option na pwedeng management dito ay salamin na may grado. Ang salamin na may grado ang tutulong sa ilaw para sumakto itong mag-focus sa retina. At ang isa sa mga madalas itanong sa akin ay may expiration nga ba ang mga salamin na may grado o di kaya kailan nga ba ito dapat palitan? Ang grado sa mata kapag hindi na correct tulad ng salamin na may grado ay pwedeng mag-cause ng panlabo ng mata, pagkahilo at pagkasakit ng ulo. Kaya ang salamin or eyeglasses ay hindi basta-basta gamit lamang kundi isa itong medical device. At gaya ng ibang reseta ay meron ding expiration ito. Pero may malaking pero. Hindi nag-e-expire yung salamin mismo, kundi yung grado ng salamin kapag hindi na ito angkop sa grado ng iyong mga mata. Sa pagdaan kasi ng panahon ay pwedeng magbago pa rin ang grado ng iyong mga mata. Pwedeng tumaas yung grado, magkaroon ng astigmatism, pwedeng lumabo ang paningin dahil sa pag-edad, o di kaya may mga bagong kondisyon tulad ng katarata sa mata. At kung hindi mo pinalitan yung salamin mo na napag-iwanan na dahil gumalaw na or tumaas na yung grado ng iyong mga mata, ay pwedeng again mag-cause ito ng panlabo, pagsakit ng ulo at pagkahilo. So, kailan ba dapat magpalit ng salamin? Ito ay depende. Hindi naman ito fixed na kailangan mong palitan every 6 months. Pero ideally, dapat nakikita kayo ng optometrist or ophthalmologist ng at least 1 to 2 times a year para makita kung gumagalaw ba ang grado ng iyong mga mata. Sa mga bata naman na may grado sa mata ay dapat nakikita sila regularly sa itinakdang araw ng kanilang mga doktor para ma-monitor ang paggalaw ng grado ng kanilang mga mata. Ito ay importante dahil nagde-develop pa lamang ang kanilang mga mata at nakasalalay dito ang paglinaw ng kanilang mga paningin sa kanilang pagtanda. Critical ito sa magandang pagdevelop ng kanilang mga mata para hindi sila magkaroon ng tinatawag na lazy eye or amblyopia. Ito yung hindi magandang pag-develop ng mata nila, kaya tatama rin na itong mag-develop at madadala na nila ito hanggang sa kanilang pagtanda. May video na ako about amblyopia or lazy eye para sa mas matindi at mas detalyadong discussion about dito. Sa mga mas matanda naman ay importante pa rin na makita kayo ng inyong mga doktor para makita kung merong paggalaw sa inyong grado at kung meron bang ibang kondisyon sa inyong mga mata na pwedeng mag-cause ng paglabo. Again, hindi lang grado sa mata ang pwedeng mag-cause ng paglabo, kundi marami pang ibang sakit sa mata na pwede nyo pa ring makuha. So, ibig sabihin, hindi mo naman kailangan talaga magpalit ng salamin kung angkop pa ang grado ng iyong mga mata sa grado ng iyong salamin. At kung wala ka namang nararamdaman
na mga simptomas tulad ng mga sumusunod. Kung ikaw ay nakakaranas na ng paglabo ng paningin kahit may salamin, lagi or mas dumadalas na ang pagsakit ng ulo kahit suot ang salamin, madalas na ring mahilo kapag nagbabasa or tumitingin sa computer, nahihirapan mag-drive sa gabi dahil nasisilaw, or kapag meron ng basag or gasgas ang lente ng inyong mga salamin na nakakaapekto na sa paningin. So kung wala ka namang nararamdaman sa mga simptomas na ito at komportable ka pang suotin ang iyong salamin, ay hindi naman kailangan magpalit nito. Pero dapat ay namomonitor ka pa rin ng iyong doktor sa mata dahil mas alam nila kung kailangan na bang palitan ang inyong mga salamin. Ang tamang grado kasi ay nalalaman sa pamamagitan ng refraction test. Ito ay ginagawa ng inyong optometrists or ophthalmologists. Pero hindi lamang pag-test ng grado ang kailangan tingnan, kundi pati na rin yung pag-examine ng mga ibang parte ng mata tulad ng retina, optic nerve, pati na rin yung pressure sa loob ng mata. At marami pang iba para makasigurado na wala kang ibang eye conditions na pwedeng makaapekto sa iyong paningin. Again, hindi lang kasi grado sa mata ang pwedeng mag-cause ng paglabo ng paningin, kundi marami pang pwedeng maging dahilan. Importante din na dapat yung grado ng salamin ay angkop or sakto sa grado ng mata para hindi ka makaramdam ng mga nabanggit kong simptomas. Pero Doc, yung doktor ko or yung doktor ng anak ko, hindi binigay yung saktong grado ng salamin at binabaan pa ito dahil baka hindi daw kayanin yung taas ng grado. Okay lang ba ito? Yes po, usually binibigay namin yung saktong grado na para sa inyo. Pero kailangan din namin isipin kung kakayanin nyo ba ang grado na ito. O di kaya magiging komportable ba yung pasyente na suotin ito lalo na kung masyadong mataas ang grado. Minsan kasi pag masyadong mataas yung grado ay nahihilo or hindi kinakaya ng ulo ng pasyente o di kaya yung para silang nalulula. So unti-unti binababaan namin yung grado ng salamin na binibigay namin sa inyo hanggang sa hindi na ito masakit sa ulo at komportable na kayong suotin ito. Halimbawa, kung 900 ang grado ng iyong salamin at hindi mo ito kaya dahil nahihilo or sumasakit ang ulo mo, ay bababaan namin ito unti-unti ng 850, 800, 750 hanggang sa kayanin na ito ng inyong mga ulo. Napaka-importante kasi ng comfort sa pagpili ng grado na ibibigay sa inyo. Dahil kapag hindi kayo komportable, ay sigurado hindi nyo susuotin ang salamin at masasayang lamang ito. Kaya okay lang nababaan ang grado para komportable kayo. Although, pwedeng makompromise or hindi na magiging singlinaw nung saktong grado dapat na para sa inyo. Pero mas mahalaga pa rin na komportable ang pasyente kahit hindi na ito kasing linaw. Kaya hindi sapat na bumili ka lang sa mga mall, sa bangketa o di kaya online dahil kailangan ng saktong sukat sa grado ng iyong mga mata. Tandaan na kung hindi nasukat ang grado ng mata at mali ang grado ng salamin na iyong isusuot, ay makakaapekto ito at pwedeng mag-cause ng mga sintomas na nabanggit ko. Kung balak mo naman magpalit ng salamin, ay kailangan alam mo ang mga ito. Dapat magpa-check up ka muna sa iyong optometrist or ophthalmologist kung kailangan mo na nga bang magpalit ng salamin. Gamitin ang updated na reseta para sa pagpapagawa ng iyong salamin. Piliin mo yung tamang frame depende sa lifestyle mo. At bukod sa frame ay pumili din ng lens na options na babagay para sa iyo. Marami kasing pwedeng pagpilian tulad ng anti-radiation, photochromic lenses or yung nagpapalit ng shade kapag tinamaan ng araw, progressive lenses at iba pa. At kung may budget naman ay huwag nyo itong titipirin dahil in the long run, kung hindi naman gagalaw ang grado ng iyong mga mata, ay mas magiging practical ito at mas tatagal sa'yo ang may magandang quality. Kung baga pwede ka magtipid sa ibang bagay pero huwag sa iyong paningin. Ikaw ba? Gaano katagal na ba yung huling pagpalit mo ng iyong mga salamin? Comment mo nga sa baba. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na kung kailan nga ba dapat magpalit ng salamin. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon,
Mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.